I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, it's me again. Hello universe. Ayan, hello mga beswa. Shout out sa mga Marcos loyalists and supporters. Mayroon tayong very good news for everybody. Ayan guys, so inauguration of the bagong Pilipinas One-Stop Action Center for OFW. Diyan po yan sa Land Bank Building 1, Malugay Street, Makati City, December 17, 2024. Nako, maganda ito mga kababayan. Sa totoo lang. One-Stop Action Center for OFW. Nako, serbisyo ito ng pamahalaan, no, para sa mga OFW. Walang kahirap-hirap. Ito si Pangulong Marcos Jr. Nako, ang ganda talaga itong mga magagandang programa niya, no? Mga magandang idea niya. Talagang binigyan niya ng kahalagahan ang mga OFW, mga kababayan. O kung nakikita nyo ngayon, oh, yan po yung bagong buildings. Wow, ang galing naman talaga. O bagong-bago. So mga OFW, alam nyo na kung saan ang pupuntahan nyo. Ha? Ayan yung bagong buildings nyo. No? At libreng kape yan, unlimited mga kababayan. Ha? Lahat po ng kanilang pangangailangan, ayan mga kababayan, talaga naman mabibigyan sa maibibigay sa kanila. Ay nako, ikaw na talaga Mr. President. Mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. together with First Lady Luis Araneta Marcos. Yay! May we now invite the President together with the First Lady to lead the unveiling of the marker for the One-Stop Overseas Filipino Worker OFW Action Center. We will be joined by Secretary. Ang lakas ng music nyo naman, RTBN, ay PCO. Ready, Mr. President, on the count of 3. 1, 2, 3. Yehey! Palakpakan kayo dyan mga bes. O, diba? This symbolizes recognition and appreciation for our OFWs to provide them with faster, more efficient, and more reliable services. Yehey! Thank you very much, Mr. President and First Lady. Sa kayo makikita niyan guys. Lahat ng kailangan ng OFW, serbisyo para sa kanila. At this Wow! point, we are witnessing the President and the First Lady as they tour and inspect the newly inaugurated Bagong Pilipinas One-Stop OFW Action Center being briefed by Secretary Kakda. Ayan guys, sama natin itor tayo ng Pangulo. Secretary Kakda. Mahina yung boses nung host eh. First Lady. Mas malakas ang music. Kaya mga OFW mga yan eh. Bagong Pilipinas One-Stop OFW Action Center, which houses key services of the Department of Migrant Workers, DMW, and its key partners in government to deliver essential full cycle support and assistance for all OFWs, Wow! beginning from the departure from the country, throughout their overseas employment, all the way to their return and reintegration with their respective families and communities back home. Wow! Additionally, next to it is the Migrant Brews, serving free and unlimited coffee and Yay. snacks to all visiting OFWs while waiting for their transactions to be processed at the DMW and OWA offices. In a comfortable coffee shop ambience, it recognizes the importance of the OFW's well-being and emotional comfort during their challenging stay overseas, as well as their concerns on their homecoming. Wow! See guys, serbisyo para sa kanila. Mahina ang boses ng host. 'Di ba? Congratulations sa ating mga OFW. Naku, ako'y natutuwa na naman. Shoutout sa inyo mga beswa, mga Marcos loyalists and supporters. Ayan, nandyan si Administrator OWA Arnel Ignacio, and of course, nandyan din si Secretary Gadun. Ang Secretary ng DILG nandyan. Oy, ang lawak nito guys ha, in fairness. Sa mga OFW, aba, social. Unlimited yung coffee, libreng pagkain, lahat.
Ay nako, si PBBM na lang talaga ang sakalam. Wala nang palitan ng Pangulo. Kung ganito lang din naman ang magandang mga programa niya, ay sus Mario Joseph Day. Talaga naman oh. Kaya bagong Pilipinas nga babaguhin. Slowly by slowly hanggang sa marating natin ang tagumpay sa patuloy na pagbabago. Kahit mayroong mga humihila na mga salot sa lipunan, pero ang Pangulo tuloy pa rin ng trabaho. O, di ba? Ayan guys, walang boses ito for music ha. Nag-over the voice ako kasi ako'y natutuwa talaga. Eh, di ba? Congratulations sa mga OFW. O, di ba? Serbisyo para sa kanila, yung one-stop OFW Center. Lahat yan, lahat ng problema nila, dyan lang kayo pumunta. Oh, matutugunan ka agad. Problema sa pamilya, pang-aral ng anak nyo. Hala, sige. Oh, di ba guys? Ay, nako. Yan, mga OFW yan. All over the world yan, ha? Oh, ayan. Galing sila sa abroad, pwede sila mag-stay dyan ng isang gabi, tapos larga, papauwi sa kanilang probinsya. Pwede sila mag-stay dyan. Pag flight nila bukas, matulog sila dyan ngayong gabi, kinabukasan, alis. O, di ba? Libre pagkain. Unlimited coffee. Ay, nako, mapasa na all ka. Ako, kahit dyan na lang ako sa mahiga. Enjoy na enjoy, aircon pa. May pagkain pa ako. Ay, nako. Ay, ako, basta ako natutuwa ako. Walang kukontra. Thank you, Mr. President, sa magandang programa mo, sa mga ideya mo. Matalino ka talaga. Never forget ka. O, di ba? Worth it ang yung suporta natin sa kanya. Kasi ginagawa niya yung kanyang part bilang presidente ng Pilipinas. Yung mga ibang pangulo na nagdaan, walang ganyan, mga kababayan. Siya lang ang mayroong ganyan na idea. Kaya naman, todo suporta tayo sa kanya hanggang sa kanyang term. Tapos babalik na naman tayo after a years pag si Congressman Sandro ang magiging pangulo na naman. O kung sino naman yung i-endorsehin niya sa 2028, yun, suportahan natin. Sino kaya, ano? Hindi na pa naman pwede si Congressman Sandro kasi ayun po sa batas natin, 40 pataas. Pwede na sa tatakbo sa pagkapangulo, mga besa. Kaya ako talaga sobrang masaya ako. Ayan kasama ang ating Thank you, Mr. President and First Lady. kasama ang ating magandang We First invite Lady. our President, the First Lady, to proceed to our program area. Gahanap na naman ng kape niya yun. May baso siya Shout out sa mga Marcos One-stop loyalists and supporters. Ayan. O, diba guys? Hindi ba kayo masaya dyan, mga Muli dilis? mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr., together with First Lady Luis Araneta Marcos. Huwag yung sabihin na walang dilis dyan na pumunta sa sa abroad. Mayroon. Yung mga dilis, pwede mag-stay dyan. Oh, walang political color ang Pangulo. Yan ang pakatandaan nyo. Madilaw ka man o maping, pwede kayo mag-stay dyan. Oh, para po sa atin lahat yan. Yan ang hirap sa inyo naninira kayo kasi Pero hindi nyo alam, nakikinabang din kayo sa magagandang programa ng Pangulo. O, di ba? Real talk po yan. Yan po ang katotohanan. O, di ba guys? Oh, see? Pakinggan natin mga kababayan na kanyang Good afternoon, talumpati. ladies and gentlemen. Thank you, Secretary Hans Kattak, for your introduction. Please, please take your seats. The excellencies of the diplomatic corps who are representing the different countries that are taking very, very good care of our overseas workers. And for that, I always extend our thanks for the way that you have taken to your hearts the Filipinos in your countries who have made the choice to work and live
in your countries and who you have taken as your own, and to the great advantage of both our countries. Once again, thank you for all of that. Mga ambasador pala yan. The honorable members of the cabinet that are here, the OFW party list representative, Marisa Magsino, the officials and employees of the Department of Migrant Workers and the OWA, my fellow workers in government, and of course, the reason that we are all here. We are all here because of our modern day heroes of the Philippines, our overseas workers. Of course, First Lady Luis Araneta Marcos, distinguished guests, ladies and gentlemen, good afternoon to all of you. May isang kwento tayong laging naririnig na hindi naluluma, hindi nawawalan ng halaga. Ito ang kwento ng ating mga manggagawang Pilipino sa iba't ibang bansa. Sila ang mga kababayan nating handang suungin ang lahat ng hamon. Basta para sa kanilang mga pangarap, para sa kanilang pamilya, mabuting oportunidad at maayos na kinabukasan para sa mga mahal sa buhay. Ngunit, saan man sila nakakarating, daladala nila ang init at diwa ng pagiging Pilipino, ang pagiging masipag, mapagmalasakit, at laging inuna ang kapakanan ng kanilang pamilya. Sila ang nagiging tulay sa pagitan ng kanilang bagong mundo at ng bansang iniwanan nila pansamantala. Sa kabila ng hirap, sakripisyo, at pagkakalayo sa pamilya, hindi nila nakakalimutan ang kanilang pinagmulan. Kaya naman, mahalaga na kahit gaano man sila kalayo, maramdaman nila na may gobyernong handang salubungin sila sa kanilang pagbabalik. At ito ang dahilan kung bakit tayo nandito ngayon. Ngayong araw, masaya kong ipinapahayag ang pagbubukas ng itong bagong Pilipinas, Agarang, Kalinga at Saklolo para sa mga OFW na nangangailangang Action Center at ng bagong opisina ng Department of Migrant Workers dito sa Makati. Ang Action Center ay hindi lamang isang opisina. Isa itong simbolo ng mabilis, maayos, at pinagsama-samang serbisyo para sa ating mga OFW. Layunin nito gawing mas madali ang kanilang proseso mula sa reintegrasyon, legal na tulong, hanggang sa pagsasana at iba pang serbisyong kailangan nila. Kasama rin dito ang tinatawag na Migrants Brew, ang isang espasyong magbibigay ng libreng lugar para makapagpahinga ang ating mga kababayan habang ini-enjoy ang kape at mga pampalamig. Isa itong maliit lamang na makabuluhang hakbang sa nagsasabing salamat, salamat, salamat sa inyo. Ang bagong opisina ng DMW dito sa Makati ay special. Ito ang karugtong ng kanilang central office, nakaposisyon ng maayos upang mas mabilis na matugunan ang mga pangangailangan ng ating mga kababayan sa Timog NCR. Hindi lang ito opisina, isa itong one-stop shop na naglalaman ng mahahalagang serbisyo para sa ating mga OFW. Ang gusaling ito ay magbibigay ng frontline services tulad ng pagproproseso ng dokumento ng mga balikbayan, OWA membership, renewal, iba pang mga serbisyo na hinahanap sa ating DMW. Bukod dito, makikipagtulungan din ang Action Center sa iba't ibang ahensya tulad ng PhilHealth, Pag-ibig, SSS upang masiguro mabilis at walang aberya ang pagkuha ng mga dokumento at benepisyo sa ating mga kababayan. Sa madaling salita, aalisin nito ang komplikasyon ng burokrasya at gagawing maayos ang sistema para sa ating mga manggagawa. Sa ating mga OFW na nagbabalik bansa, sa halip na maabala pa kayo sa mahabang pila at magulong proseso, bubungad na sa inyo ang maayos at mabilis na sistema upang makuha ninyo
ang serbisyo, benepisyo at programa ng ating pamahalaan. Wow. Gayon din, para sa isang kababayan nating magsisimula ng paglalakbay bilang OFW, matutulungan kayo dito sa bawat hakbang sa inyong pag-apply. Simula sa kontrata, legal na proteksyon, hanggang sa pagsasanay. Tinitiyak natin sa bawat sulok ng mundo, may gobyernong handang tumulong sa inyo. Hindi po sa gusaling ito nagtatapos ang aming misyon sa napaglingkuran ang ating mga OFW. Kasabay rin ng pagsulong ng makabagong teknolohiya, inilunsad natin ang tinatawag na eGov.ph app. Wow. Ito po ay inilunsad ng gobyerno para mas mapadali, mapabilis at mapalapit ang serbisyo namin sa inyo gamit lamang ang inyong mga smartphone. Yes. Gamit ito, maaari na po kayong makakuha ng birth certificate, driver's license. Pwede na rin kayong magbayad ng buwis o kaya man makakuha ng impormasyon ukol sa status ng loan ng mga GSIS o ng SSS. Mas mabilis din ang pagdeklara sa e-travel pass ng inyong biyahe palabas o pabalik ng Pilipinas gamit ang eGov.ph app. Wow. Ang mga hakbang na ito ay hindi lamang pagbuo ng mga gusali o simpleng paggawa ng mobile application. Ito rin ay may mga simbolo ng ating larangin na magkaroon na ng bagong Pilipinas. Sa ilalim ng ating pamahalaan, tinitiyak natin na ang bawat Pilipino, lalo na ang ating mga manggagawa sa iba't ibang bansa, ay makaramdam ng malasakit at mabilis na serbisyo mula sa ating pamahalaan. Oh, di ba guys? Higit pa rito, ito ay isang paalala ng mas maliwanag na kinabukasan na itinataguyod natin para sa bawat Pilipino. Isang bansang hindi kailangan lisanin pa para makahanap ng disenteng trabaho. At para sa mga pumipiling magtrabaho sa ibang bansa, sigurado sila buo ang suporta ng pamahalaan. Habang patuloy na tinatahak ng ating mga manggagawa ang mas malalayong pampang gusto nating masiguro ang kanilang uuwiang bansa ay mas maulad, mas maganda at mas maayos. Naway ang sentrong ito ay magsilbing paalala na ganun man kalayo ang kanilang narating o kataas ng kanilang naabot, ang kanilang bayan ay laging naririto upang salubungin sila. Sa ating masisipag at matatapang na OFW, tandaan ninyo, nandito ang inyong gobyerno para sa inyo. Patuloy tayo magtutulungan upang buuin ang isang bagong Pilipinas. Sama-sama nating itaguyod ang kinagbukasan, puno ng pag-asa, pag-unlad at pagkakaisa. Ito po, kahit na quick translation for our guest. This is really our effort. This is one of many centers that we have established all around the country that are attached to the OWA, or the Office of Overseas Workers for the Philippines. And it is really just to facilitate all of the processes that they have to undergo from the very beginning, from the start of their applications, to make sure that the documentation is in place, that all the needed clearances, permits, etc., they are assisted in acquiring those, and to make generally life easier for them and to keep them safe, because there have been many cases where Filipinos go abroad, and because of their lack of knowledge or the incompleteness of the process that they have undergone, they run into trouble, and we want to avoid that. One of the real reasons why we started this was because of it was actually the idea of the former DMW Secretary Toots Oplen, who unfortunately is no longer with us.
But it was her idea, and she said we have to simplify the work, or rather, we have to simplify the process with which we assist our OFWs. Not only in terms of the processes that they have to go through, but more so also, and it became a critical point when we had, it really started with the Arab Spring, when we had to bring many people home. And many of them were very preoccupied, very worried that they would no longer have jobs. And many of them, I remember we were talking to some of our workers in Libya, and over the phone we could hear shooting. And they said, "Is there shooting going on?" And they said, "Yes." They said, "Actually, we're on the floor talking to you, and they're shooting. There's fighting around us." And here's the thing. And I said, "Do you want to come home?" No. And the reason they didn't want to come home is that they were worried that they would no longer have jobs when they returned. If they came back to the Philippines, that they would have no jobs to return to. And that immediately triggered our thinking. And we said, well, then we must, because just for their safety, that we have to provide them the opportunities. And so that's why the one-stop shop includes retraining, reskilling, upskilling, and to find job placements wherever, not solely in the Philippines, but also abroad. And that's what gave birth to this whole system that we have put together today. And although our ceremonies here, such as they are really rather simple, and the facilities that you see are very straightforward and rather simple, quite pleasant, but nothing overly elaborate. It belies the importance of what we are doing here. Parang if we look at this, nagtayo that we put up a rest area. We have some offices, but the effect of this is going to be very significant in terms of the support that we provide our OFWs. So I'm very happy that we are able to now, especially now that it's Christmas time, simply because at Christmas we all know that as many of our OFWs that can come home do come home. And so we are ready for them when they do come home for whatever their needs might be, so that they may continue in their work or to change and come back home and find work here. So I'm extremely happy that we are here today to have this, to open these facilities. I thank all of you who have played the part in this, and I am very certain that what we have started here today, or what we have opened here today, will be of great benefit to our OFWs, our heroes of the modern age. Maraming salamat po. Mabuhay ang ating mga OFW. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Maligayang Pasko. Manibong bagong taon. Thank you, Mr. President. Ito pong ating bagong Pilipinas one-stop shop for OFWs. Itong ating Action Center ay lalo pang pagpapalawig ng tema ng pagpapalapit natin ng ating mga programa at serbisyo sa ating OFWs at OFW families sa ilalim ng bagong Pilipinas. Taos puso po kami nagpapasalamat sa ating mahal na Pangulo at mahal na First Lady kasi ganap ang kanilang suporta para lamang lalo kaming mapalapit sa OFWs at OFW family. So, nandito po tayo ngayon sa Makati, kaya't makikita natin na nandito lahat ng one-stop shop services in terms of yung mga overseas employment documentation services for OFWs at yung ating welfare services kung may kailangan idulog ditong problema or concern yung ating mga OFWs and OFW families, yung ating reintegration services, yung programa ng pagnenegosyo at pagkakaroon ng training para sa empleyo at pagnenegosyo, katuwang ng other government agencies, kaya't nandito rin ang Department of Trade and Industry and of course, our attached agency, yung OWA, Overseas Workers Welfare Administration. Nandito rin ang Pag-ibig at PhilHealth dahil sila ang social insurance agencies or entities natin
na makakapagsiguro ng kinabukasan sa aspeto ng social insurance, welfare at kalusugan at pabahay. Kaya nandito rin ang Pag-ibig at PhilHealth, nagpapasalamat kami. But all told, ito ay pagkakaroon ng napakalaking serbisyo para sa ating mga OFWs, OFW families, katuwang ang Migrants Brew, yung coffee shop na itinalaga sa overseas workers sa OWA, Admin Arnel Ignacio and the OWA, dahil ang gusto naman namin ay magkaroon ng comfort o pagkakaroon ng pahingahan o kaya serbisyo kung saan ang ating OFWs ay pwedeng magkaroon ng relaxation. Sabay nito ay pagkakaroon ng lugar kung saan sila pwedeng magtipon, mag-usap, mga OFWs. Kaya gusto lang namin iparating talaga ang tema na sa bagong Pilipinas, ang social economic transformational change na sinasagawa ng ating mahal na Pangulo, talagang ganap ang aming pagpapalapit sa puso at diwa ng OFWs and OFW families. Plano dito ay palaganapin ito sa buong bansa. Kaya't talaga napakalaki ng aming pasasalamat sa tulong suporta ng ating Pangulo at First Lady, kasi alam namin na talagang ito ay panimula in terms of kung pagkakaroon tayo ng ganap na pagpapalapit sa OFWs and OFW families, talagang kailangan naming tahakin ang landas ng pagkakaroon ng action center, one-stop shop action center sa buong bansa. So ito'y panimula lamang. And rest assured, we will go a long way. We will go the extra mile in terms of being closer and delivering the proper services to our OFWs. So yun guys, narinig nyo no? Oh, di ba? And of course, congratulations sa ating mga OFW. Ngayon, hindi na kayo pipila ng pipila kasi ang serbisyo ng mamayang Pilipino mismo dyan, nyo matatagpuan sa DMW office dyan po sa itong bagong building na ginawa para sa mga OFW. Dyan na po yung opisina ni Secretary Hans Kakdak, mga kababayan. O, di ba? Si PBBM lang talaga. Sa totoo lang, makikita natin yung malasakit niya ba. Pinahalagahan niya ang mga OFW. O, congratulations at maraming salamat sa ating mahal na Pangulo sa kanyang napakagandang idea para sa ating mga kababayan na OFW, mga kababayan. Okay? So, yun mga bes, ano po ang kapalagay nyo? Ay, ako masaya. At hindi lang po, kumbaga, Marcos supporters ang nakikinabang dyan. Buong lahat ng Pilipino na sa abroad, pati Dilaw, Kakamping, Dilis, lahat dyan, dyan sila pupunta at sa kanila po yan, yan itinatag ng ating mahal na Pangulo para sa OFW. Ika nga, ito ang pinakamagandang idea at programa ng Marcos Administration for OFW. Bukod po doon sa OFW Cancer Center Hospital sa Pampanga. Saan kayo makikita niyan, mga kababayan? At mayroon pa silang lunch, OFW lunch, dyan po sa NAIA, no? Na kung halimbawa darating sila galing sa abroad, pwede sila magpahinga ng ilang oras doon sa itaas. Libre na naman ang pagkain doon, coffee. Pwede sila magpalipas ng gabi, uuwi ng probinsya. Ganun din, pag pumunta sila sa abroad, pwede magpalipas, one day flight. Kinabukasan flight nila, pwede sila magpalipas ng gabi doon. Doon naman po 'yon sa NAIA Terminal. Oh, 'di ba? Bukod pa ito, guys, So, ito po ang pinakamagandang balita para sa mga OFW. So, yun guys, maraming salamat sa inyong watching. See you again on my next upload video. Bye and baboos. God bless Philippines. Follow me, guys.